So, para maiwasan yon, yung iba nilalagay, binababad sa water. Tayo naman ang gagawin natin. We put lemon juice. Lemon juice, calamansi, pineapple juice, any acid to stop the oxidation process. Wow. Alright. Pero kasimple, ha? Yes, chef. So, habang ginagawa niyo po yan, at mamaya ika-caramelize nyo, so brown sugar, butter, and then some cinnamon powder, gagawin ko naman yung ating apple pie dough. So, 4 lang ang ingredients niyan. Flour, salt, cold butter. Pagka gagawa kayo ng dough, kailangan laging cold butter because you have to cut the butter sa flour using a fork. And ice cold water. Kailangan ice cold dahil ayaw mong maging soggy o malambot yung dough na gagawin mo. Yes. Okay. So, I put the butter. Ito yung tinatawag na cutting the butter through the flour. So, little by little. Ngayon, ang gagawin natin, para kakaiba yung presentation ng ating apple pie chef, instead of baking it, yung dough natin, ifa-fry natin. Oh! Para mag-puff up siya ng konti. And then, lalagay natin yung ating apple pie noodles. At syempre, ano pa ang mas masarap na topping dyan, kundi vanilla ice cream. Oh, wow! naman. Diba? Sarap. Sino ba kayo ng ice cream, di ba? Lipat ko lang ito para mabilis. Ayan. So, nakikita nyo, ang nangyayari, habang minimix ko, unti-unti kong ina-add yung cold water. So, kahit the recipe says, let's say, may specific na measure, unti-unti nyo pa rin siyang ilalagay at saka tatansyahin nyo because ang kailangan nyo ma-achieve yung ganitong consistency niya. Yung sapat na para mawala sa sides yung flour. So, basta malinis mo yung bowl mo, good na yan. Okay? So, I put the butter. Ayan na. Ganun lang kadali gumawa ng apple pie dough. Palakpak naman dyan, oh. So, like what I said, yung fingertips lang ang gagamitin. So, you need this ng konti lang para lang maging smooth yung dough. Siyempre, may konti tayong flour para hindi siya dumikit sa surface. Pero kailangan unti-unti lang dahil titigas kapag masyado maraming flour. Yan. So, kailangan malamig siya talaga. So, pag ganito na, gagawin natin, babalutin natin siya ng plastic or ng cling wrap, i-ref or i-chill for 20 to 30 minutes. Okay? After 20 to 30 minutes, meron na tayong ganito. Ang galing, ah. Bakit kailangan i-chill yung dough para hindi siya pumalag, para hindi siya mag-resist? Kasi ang gagawin natin, bibilugin natin siya. If your dough is not rested, hindi mo siya mabibilog. Mag-shrink siya na mag-shrink back to its size. So, gusto mo yung dough na you can form it at may expand mo siya. So, depende kung anong size ang gusto mo, anong shape, ipa-fry natin. So, parang gagawin natin, ito yung cup niya. Hindi ko na yung cinnamon, ha? Pwede na? Sige po. Yes po, chef. Yes. So, para makuha yung cup na shape niya when we fry it, pwedeng merong ipangkalang, chef. Pwede to. Yeah, wow. Fantastic. Oh, di ba? Wow. Look at that. Beautiful, Bitira. You have to wipe this one first. It's too hot for you. Ganda ng ginawa mo, ha? Salamat po. Oh, di ba? Nice. Ko to. Nice. This Pwede one na is bang like a iahon cup. yan, chef? Like a mushroom. Oh, my God. When I walk in my farm, I saw like this. Wild mushroom. Wild. Pwede na yan, chef? This one's okay? Yeah. Wow, excited ka. Excited ka. Ay. Ang ganda. Wow. Make it more. Make it more. Yeah, wait a minute. Ayan na, chef. Yeah! Din ice cream? Yes? Oh, come on. I love ice cream. If it's on top, it will melt. Melt, yeah. Right away. So you serve it right away. Ping, 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 ping. Whoop! Oh! Ito na ang new delicious offering ng dessert department para sa inyo lahat tonight. Apple pie noodles and vanilla ice cream. B1, B2. Serve yan!